Good day, ma'am. My name is Milan Consigna Tuoso. I am reporter 1. My topic for today is all about the environmental scanning. What is environmental scanning? Environmental scanning is the process of gathering information about events and their relationship within an organization, internal and external environment. The basic purpose of environmental scanning is to help management determine the future direction of the organization. Environmental scanning allows for the participants to analyze the interaction of events and trends. Environmental scanning is a critical and ongoing part of the planning process in which information on external events and trends are consciously collected and considered throughout the planning process. Example of environmental scanning is SWOT, stand for strength, weakness, opportunities, and threats. This method of use to determine what the company is good at and the areas of improvement within its control while maintaining awareness of the threats facing the company. So, another example no sa environmental scanning like magbuhat kag isa ka business is kailangan gid nimo nga i-analyze kung magbuhat pa kag isa ka business is kailangan man nimo nga itukod dayon karon or dili sa karon sunod na. So mag-base ka sa trends sa imong palibot or sa social media. Like for example katong pandemya no. Kung magbuhat kag isa ka business ato is makita nimo nga kung magbuhat kag isa ka business sa mga tao dili man kagawas-gawas no, unsaon nimo pagka-gain or unsaon nimo pag-income sa imong business kung walay mamalit no. Makita man gud nimo kay sa kinaingon ako katong dili kagawas-gawas ang mga tao, bawal ginabawalan. So makita nimo nga ay di sa ka magtukod karon og business kay nag-pandemic pa, nagka-problema pa, dili pa mahalinan ang imong business. So tanawon pud nimo dili lang kay magpahitaka ra kag tukod og isa ka business, kailangan tanawon nimo ang panlabas o panloob sa imong company. Kumbaga imo sang tan-awon nga kung sa dagan sa imong business no, ibali tan-aw na dani mo ba ang umaabot nga kailangan ko magtukod kag isa ka business, kailangan ingani ang dagan nindot walay problema nga di na ka magka-problema kailangan sab sa isa ka business is na kay kompleto kag mga papilis para kumbaga pangitaan ka is dili na ka magka-problema. That's all, ma'am. Thank you. Hi ma'am, I'm Joshua Espinosa. This is the second reporter of Group 1. Topic for today is sources of strategic information. Strategic information consists of the facts and data used by the organization to assess them with achieving their vision, mission, and goals. Strategic information can be drawn from both external and competitive environments. Both external and internal environments symbiotically interplay and directly or indirectly affect organizations. Information is either primary or secondary. Primary data are gathered through personal experience and observation and experimentation, while secondary information are data collected from reports, internet sources, and other published materials. So, published sources of strategic information include periodicals, journals, reports, governments, documents, abstracts, books, directories, newspapers, and manual. Ang website sa kumpanya kasagaran sa kamaayo kaayong nga lugar. Aron magsugod sa pagpangita o kasayuran bahin sa usa ka kumpanya, labi na sa mga webpage sa investment. Good morning everyone. My name is Real Chinet Logroño and this is my topic, the modes of environmental scanning. The modes of environmental scanning involves two processes. First one is looking at or simply viewing information, and the second one is looking for or searching information. When we say looking at, viewing, just like we are looking at that kind of information, kanang iko na lang ka magtanaw. When we say looking for, kanang we were going to search that certain information, just like we'll go to the Google and search for that kind of topic for us to have an information. A
According to Aguila 1965, there are 4 ways of environmental scanning. There are undirected viewing, unconditioned viewing, informal search, and formal search. When we say undirected viewing, the individual is exposed to information with no specific informational needed in mind. Just like for example, this undirected viewing, just like wala jud siya hassle nga pagka makakuha lang ka information. Just like for example when you are scrolling on your Facebook account, nakakita ka og news na si Rich Rivero and si Andrea Bellanes na nagbulag na di ay without ini nga kanang hago gani nga nag-search ka sa ilaha nga nag-update ka sila nga, okay, bulag na day sila. Like, ikaw nakakuha na jud kag information nga, nakuha ang imong attention ba na, nakabalo ka without, wala ilahin nga hassle. Just like, nagpag-scroll nimo, nakabalo ka nga, dili intentional gani nga, nakabalo ka, nakakuha kag information through your scrolling or something without any nga, mag-search ka, hindi pa, para ana nga information. Tapos, when we say conditioned viewing, individual directs viewing of information to specified facts and data to be able to access their general impact on organization. Ay difference ni sila sa undirected o sa condition. Kaya ang when we say condition is ikaw jud mismo ang nag search na certain information into deep pa para mas manakay mabawan. Just like for example, you are going to search for that information in a certain organization para mabawan ka kung that organization ba is kanang validated ba na siya, kanang qualified ba na siya sa SEC, something kanang tinuod na siya na organization. For you to be able to have that a certain information, exact na certain information, you have to research on that a certain company or organization para makakuha kag informations. Ang difference nila is kanang ikaw yun mismo ang nagkuha og information, ikaw yun mismo nag-search ana na information. Just like sa kanang undirected viewing is kanang nakot lang imong attention nga wala lang sa imong kanang plano na mabaw ana nimo nakuan nga information. When we say the third one is informal search. The individual actively looks into the information to increase knowledge on particular issue. It's essentially involves relatively unstructured efforts when the object is gathered the preparation to expound the issue. Thus, determine whether a strategic move is needed by an organization. If need more discussions or action has been established, more time to resource on formal search will be spent by that organization. This informal search is the same lang sila ni same sila ni undirected viewing. When you say formal search, the formal effort is exerted by the individual is deliberate and planned. Like for example, you are going to have a partnership in that certain organization, but for you to have kanang makuha nimo nga legit na siya na organization, legit na siya na kuan para mahimo mong partnership, your members, you are going to assign them na kanang ikaw you should look for their backgrounds, look for their kanang members kung that organization ba is kanang effective ba na siya, kanang makatabang ba na siya para mapalago atong business, or ikaw kailangan nimo magkanta kag survey nga kani ba siya, original ba na siya, kanang kuan ba na organization, or ikaw kailangan nimo kanang tawag interview sa ilang mga customers para ma-approve nato or makuha nato ang gusto na information para ma-approve nato sa ato ana organization kung okay ba sila ika-partnership sa ato organization. And then after that, kanang ang imong members na imong gikuan pakuha ng mga information, imo siyang tibuon, i-collect nimo tanang information nga nakuha sa imong co-members, and para makabalo ka kung kana ba na kana ba na mga informations nga ilang nakuha is tinuod ba or match ba sa matag members nga nakuha na organization. That's the formal search. In summaries, entities possess organization intelligence. This mode of thinking directs them to scan the environment. The importance of conducting environmental scanning cannot be overemphasized, as knowledge of the business landscapes needed to implement one's strategies. There are different modes of scanning the environment, and there are likewise different approach to different from it. These researches will depend on the needs of the organization.
My topic is about SWOT metrics analysis. SWOT metrics analysis is a structured assessment tool used to evaluate an organization's industry, a place, or even a person in terms of set parameters like strength, weaknesses, opportunities, and threats. So, ang SWOT metrics analysis, it is a strategic planning techniques na ginagamit sa organization or kaya sa usa ka tawo para ma-evaluate or mabalaan ang iyahang strength, weaknesses, opportunities, or threats sa ilahang business or sa business competitions or sa project plannings. Ang SWOT metrics analysis is declassified ni Albert Humphrey into two, the internal dynamic o external dynamic. Ang strength and weakness is the internal dynamic, which is mabalaan nimo inside the organization. Opportunities and threats is external dynamic, which is mabalaan pud siya outside the organization. Strengths. Features organization possess. So, ang strength, mao ni siya ang mga kakayahan or capacity sa organization nga magamit at their advantage. Pwedeng nilang gamiton ang strength para ma-achieve ang ilahang objectives. Example sa strength, excellent sales staff with strong knowledge o good relationship with customers. Weaknesses. Characteristics that place organization at a disadvantage relative to others. So, weaknesses is the limitations or mga dili kayang himuon sa organization. Example sa weaknesses sa organization, limited product range or poor reputation. Next is opportunities. Opportunities, possibilities in the external environment that organization can exploit to their advantage. So, opportunities is makita ni siya outside the organization nga pwede nimong magamit at your advantage. Example sa opportunities is growing demand of product o new partnership. Next is threats. Challenges in external environment that can cause problems to organizations. So, threats is the challenges external or gawas sa imuhang firm, business, or organization nga pwedeng mag-cause of problems sa imuhang business. Example sa threats is increased competition, lack of support, language barriers, increased taxes, o losing case staff. Okay, so this is the main topics that we tackled this morning. The special forces, political forces, economic forces, technological forces, and the last is the environmental forces. So, social forces refer to important issues that characteristic of a global and local societies. So, mayroon tag social forces na diha ang katong beliefs sa ka people, aspirations, no, yung even yung traditions o mga practices na diha naglangkob tanan. Then changing social structures, aging population, demand in health services, sophisticated lifestyle of people, cross-cultural diversity. No, dako siya kuan sa organization, okay. Ning tag kanang kuan organization is dako siya rule or papel, no. Labi na sa belief o traditions o mga practices sa ka community. No? Then ang iyang positive pud nga kuan no impact sa social forces, no, kay tungod kay nag-refer siya sa mga important issues sa global and local societies, no, labi na sa family or individuals, even communities, no, dako siya impact sa organization the way nga ma-apply nato ito as a kuan ang social forces sa atong gibarugan, no, like beliefs or tradition. The next is the political forces. These are the crucial concerns confronting nations today. Geopolitical issues have become the focus of major political powers. So when you say political, on the politics, now makita nato sa government nga halos gusto labi na kahapit ang election, gusto og kabaguhan, no? Maybe dili pa enough sa ilaha ang kabaguhan nga gihatag atong karaan nga administration ingon ana, no. So dako siya impact sa global economy or sa organization. Kay what if, no, pareha nang gibuhat ni Bongbong Marcos nga wala nay fees, no, o business fees diya sa kanang mga kuan ka pag naymoagi nga sakyanan nga murag deliver og gulay, ginakuanan og kanang mga fees, no, toll fees, no, nana. So if kung gaan-gaan ang kuan, no, gaan-gaan ang mga rules sa government,
So ang atong economy is growth gid siya ng dako gid siya kabaguhan. So fiscal independence, changing governments, yung pagbag-o sa gobyerno na makita nato nga in case example pag nakita nato nga ang kani is dili makaayo sa atong community, dili makaayo sa mga people, ato ning baguhon pwede nato ni i-amend i-amend di nga kuan o buhaton og bill para mahimong law, no? Next is terrorism, suicide bombings. Makita taan ni is terrorism daw pag wala po ang political forces. Diri po nato makuha ang terrorism like in the Marawi. Dako siya impact sa organization, no? In terms of business kay ang politics man gyud, no? Duol gyud sila kanang hilig sila og kanang kuan labi na ning mga investors, no? Hilig og pahumot sa mga politiko kay ang murag duol sila sa luwag ba in terms of na mga papilis dali na kayo ma-access, dali na kayo sila mag-grant na. Although na negative siya kay once nga you are in the politics, no? Maka-decide kayo na nagapoy mga negative, no? Like limit sa mga investors, limit sa business. Like for example, here in the Lianga, no? Nakita nato sa Lianga nga isa ray market, no? Wala siya nag-compete, no? Kay dili mo sugot ang example siguro ang mayor na walay dili pwede nga magbaligya na lang bisig asa sa dalan, no? Ay makita nato sa uban nga kuan cities nga kuan gyud competitive sila in terms of market, no? Na sila like market competition. Then chemical and nuclear threats, global alliance. Sa political forces po nakita nato like for example sa China, no? Dako siya kanang kuan bitaw impact sa toa kay kung si Bongbong nag-decide nga bumbahon na lang ng China diha sa kuan sa West Philippine Sea, no? Kita kasahon na ta kay tungod kay ang China ni nuclear, no? Nga na o chemical nga ikuan sa toa manang di siya basta-basta manang madamay pud ang mga kuan kay for example, no, maingon ka nga oy ang Philippines nang kadto ka na diha nga kuan kay kargado patay so walay mga visitors nato diri dapat extra income na lang po sa ato diri sa economy sa Philippines. Singon na ang sa politics, no? Sampo kada 30 makita nato magikadlukan siya sa mga kuan mo anong talagsanay visitors diri man mga tourist, no? Ingon na siya. Global alliance po, if you are a friendly politician, makita gid nato pud nga ikaw maningkamot lang pud ka nga investors gikan sa laing nasod nga man diri kada ko man siya role sa organization, no? Once nga maka-organize na kaguan, no? Ana mo'y grupo, then anay positive impact na pay negative. Ang positive impact is kung namuhunan ng laing nasod diri atay makuha for example trabaho, no? Trabaho guban pa nga mga kuan, no? Dako siya kanang role in the economy. Napoy negative siya is kay ang uban magud nga investors wala siya nagkuan sa nature. For example, gusto nila money pero nadaot na atong environment. Tingon na mo ni basihan sa mga politicians dapat gid pod, no? Managi kakuan karon sa itawag og political forces, no? Crucial concerns and confronting nations today. Daghan kaayo away-away sa nation sa Pakistan and India. Daghan kaayo sila, no? So, na siya positive and negative nga kahinatnan. Then, economic forces. Economic realities have contaminantly come to the forefront. Economic issues which affect the growth and development of a nation. Nations are strategizing the maintenance of continuum of financial stability. Nadiha ang globalization, no? Competitors and suppliers, hindi na all of financial stable organizations, increasing oil prices, economic trade agreements, emerging markets of rise of China. Makaingon ang rise of China, no? Kay halos gamit nato made in China. No? Example, atong speaker, atong ginagamit nga headset, atong ginagamit nga cellphone made in China. Example, Realme, gikan sa China, no? Kita mo sa Philippines is atong daginotontong unsay naa. For example, kung unsay ginahanyag sa to ang ingon ani kay barato ato sa atong ginapalit. Pag madto kag Thailand, made in China ang ilang gikuan pero nangita sila atong mga nindot kaayo og high quality. Mahal siya pero high quality. Ang kita kay palit na tag 20-20, tag 20 na lang, no?
ang kabo daw dili sa pagdukdok di mo kuan daghang kay mga advertisement ang China ra ba. No, yung ana ang China ka kuan. Nana sila in terms of market economic, no, increasing oil prices, organizations, no, sa organizations siya dako po siya impact, no, although mapangitaan siya kanang kuan, mapangitaan siya og kanang mga no, business pangitaan og money, no, usa po siya sa mga makapa-raise sa fund, competitors and suppliers, no, kung ang China ug ang US diri mag-compete sila duha, no, daghan ta kapilian, so di sila pwede mo mahal, no, unlike sa isa ka brand lang, nung dito ang China lang diri hangya siya China nga, hangya sa Philippines sa China nga mamaligya sila ilang baratohon nga nani pero walay ayo dili sila ingon nga high quality, unlike sa US mahal siya pero high quality ang ilang mga baligya o dugay siya madaot, no, ngana siya increasing oil prices, economic trade agreements, no, even though na away gikan sa laing nasod pero in terms of economic, no, para sa Russia, no, nga gihatagan og sanctions sa US tungod sa pagiran nila o pagbomba nila sa Ukraine. Ayun na no, dako siya impact sa economic. Labi na sa ato sa Philippines. Dako siya impact. Dako siya negatibo, no? Okay. Ang Russia, imbis nag-trade siya, nag-trade. Wala na siya na trade tungod kay na-distract man siya, no? Na-distract siya. Diha na nahunong ang mga ang Russia na mo-supply sa ato ang ingonani oil. Ang Russia mo-supply sa ato ang ingonani, wala kay na-distract man sa kuan anang gira-gira. Bisang Ukraine mo tabang sa ato ang wala ko. No? Kaya ang ilang dapat nga supply, gi-consume na lang nila tungod sa ingonana nga matter. No? Ingonana kagahaman ang China. No? Ang sila magpalupig. Okay, moment sila mga dagkong kuan. The next is the technological forces. We live in a digital world. Then, another important catalyst of competition is technology. No, gatong 1980s, no, the IT or the information technology nagsugod sa radical communication and technological growth. Kabantay taan ang kanang bitaw Roger. Nana, a cellphone, no. Copy, anana no, nagagamit sa mga sundalo. Nga magamit pa gina sa lagwar sa una para mag-communicate sa lain nga kuan. No, distansya. Ingon na kalisod ang communication. But kaya nabuhay naman ta karon sa digital, sa digital world, ng communication technology, dali na lang kaayo. Sa una kay tao mismo ang magdasa message. Nakay ka ng kuan. Messenger nga box diya sa kanang kuan. Gawa sa inyong balay. Ingon na siya ka kuan, ingon na siya ka lisod, tao mismo ang dala. Karon kas ang text buros na siya. No, kas ang text dali na lang kaayo makuano. Dili na lang kayo masin, mabasahan. So, dili na siya hassle. Hindi na ka magdadaga. To akas kay kung kuan gilupan. Computer integrated business, no? Imbis na tag isa-isahon mo nagsulat, gilag-in na lang na nimo kas ang patch sample ato ka sa mall. Kas ana lang nga patch sa imong kuan. So, basa na rin largo, ready na dayan sa computer. O na nakalagin na daan, igo na lang i-print, igo na lang ikuan, na dalit na lang ka siya, no. Unlike sa una nga, dagtapon og ang mga bond paper, no, mga papers, mga uban pa na diha mga documents karon pwede na taguan sa Google Drive, no, sa computer, sa room, niya no, o internal storage. The next is the e-banking, internet banking. So, yung tag internet banking, nagin ni diri sample na GCash, Gantilan Bank, Pro ATM, Land Bank, yung nana no, mga banking, internet banking, Paymaya. So dagan-dagan siya pero lalahi siya rule. Pero ang sikat karon ang GCash. E-learning, internet learning, no. Is ang sample ito, COVID. Para ka mga utaw atong mga panahon na bawal man face to face, e-learning, internet learning. Magbili na sila kuan Google Classroom nga app. Ganito arapan sila ng mga no? GC, sendra sila mga link, no? Next is digital medicine. So, tungod sa technology, dali na lang kay pagbuhat og tambal. Dili na para lang to magdukdok pa kag ano, dukdok kung paano masabat ang bayabas, dahon sa bayabas, dahon sa gabon. Yung nana dagan kaayo sa tong advertisement.
ang gabon nga inyong gihaplas o ginahampol, ihimo ng gabon. Di nga nana siya guys no. So tibo na siya sa saka tungod sa digital medicine no. Dali na lang kaayo. O dali na kay pagpatch example, nga nani sakit ni siya sa kuan, nga nana. Kani makaayo na siya, dali na lang, di lang ta mag-ingon nga tagna-tagna na ba. E-security. Ang internet security. So atong nadunggan nga ang PhilHealth is nahack ang ilang page or website no. Nahack ilang nga na tungod sa e-security wala sila siguro wala na secured kaayo. Gi-warningan sila nga ang ilang mga data ipagawas pag di sila makahatag og milyon. So mo na giproblemahan sa PhilHealth karon. E-security dapat gyud ang security. Pati sa Google na to no, Google security natin na Facebook na dapat gyud secured na dapat atong mga account. So dako siya impact sa organization guys no. Mingon tag organization. Dako siya tabang no in terms of technological forces. The last is last na ba siya? Environmental forces. The environmental forces responsibility is the urgent goal of the global neighborhood. Ecological damage is happening everywhere. Then there seems to be an utter disregard or seeming indifference about the environment. Now, unsa may nasa environment forces? Nadi ang climate change. Paggamit og biodegradable materials. Environmental waste management, preservation of rainforest and marine life. Makita nato sa environment forces urgent call no. Gigingon pa nila karon nga naibasihan ang mga scientists 45 scientists nga gibasihan nila nga 1 to 9 no. Pag moabot na gani kaglapas na kag 5 to 6 kana diha dili na healthy ang mga tao mamuyo sa earth no. Dili na healthy. Nilapas naman ta number 6 naman ta giwarningan naman ta nga nana. So nahilis na ang kuan mga ice sa kuan no ganana siya. Then pag mahilis ang ice magbaha mo nang imbis tong mga kuan mubo pa nang baha tungod kay nahilis naman ang mga dagko nga ice dito sa kuan no. Then climate change pagbago-bago sa panahon sa una makatagna pa ta makauna ta uy mudag-ong karon kay kuan mo dag-ong karon kay ito ang langit muna naka-pure ang mga tao sa una. Uy, init karon. Padong init hapon. No? Ingon na ba hilig sila managna pag tingog dagay ng gangis niya ta na gungis. Tingog dagay ng gangis, no? Init dagay nga panahon. Manay timahilan sa una pero karon di na siya matagna. Even mga expert din na niyo matagna ang kuan tungod sa climate change. Makalitrag ulan, makalitrag kusog, makalitrag kidlat. Ingon na bitaw no. Manay sala sa mga tao bitaw. Sunod in environmental waste management. Pag di ka kakabalo mo kuan sa imong kuan environment o protect o pataka na nakaglabog sa imong mga waste ugaw. Di ka kabalo mo manage, no? Imbis ang mga cellophane mo ani makabara sa mga kuan imbis mo padong ang tubig sa kuan. Mo flow siya maayo, di naka-flow tungod kay ang mga cellophane dugay man siya malata. Pila pa man siya ka mga kuan sa malata, no? Mo nang kinalang itag waste management. Preservation of rainforest and marine life no. Kanang mugan sa una moto pag ko nga nay dakog migo nga tilapia sa mga Sagusan River no. Una na siya ka kuan. Pero karon tungod kay di naganahan mamuyo ang mga kuan kay hugaw na. Pampers mga daot mo baboy uban pa nga mga kuan panglabog iro ka pinatay ang paningan daw. Hugaw panglabog na sa Sagusan River. Sa bisan og dili sa Agusan no bisan sa kanang kuan sa dagat dagan kaayo nabaday ganahan isda mo kuan na diba wala uso sa una dinamita gani kay wala magamit og dinamita ron uso sa una pud ang kuan nabitaw murag way hanggan nga kuan nauna nila murag infinity ang kalibutan murag way kahutdanan. Dili sila magbantay sa kanang kakuan ba kanang grabe na di ay. So kung ana ang kuan dapat kabalutan mo preserve sa atong rainforest. Kay mao ba intaw ni naghatag og kinabuhi sa to landong. Presko nga hangin, pagkaon. No? Dili lang diri sa land but in the sea also no. So mo na atong bantayanan. Ano nakakuan sa organization.
dako ang organization responsibility, no? In terms of ingonani dapat jud kay mao gani urgent call at sa mga scientists, no, nga gipaundang nila ang mga uban nga company sa itong mga organization lain mga corporation, no, nga mga business tungod ani, no? Naguba naman atong ozone layer bis mo ayo makuan sa naguba na mga tong musagang sa kainit, no, buslot naman gid siya, hindi gid siya makuan. So ingon na ni ka nindot ang itong topic, no, hope na may ma-learn. So umana mag-report ma'am, pero sa taman pinangga gid siguro ko ni ma'am, no, kay sige naman ko nung balik-balikon minimum pa-report. Okay, so goodbye everyone. So thank you for this morning and I hope you learned a lot. Thank you everyone. Good morning, ma'am. My topic is about strategies. Customer obsession. Let us start with the customer and work backward. They work vigorously to earn and get customer trust. Customer obsession is in a certain company. Every employee has a responsibility for giving best services and satisfactory toward its customer. Their main goal is putting their customer first. Second is ownership. Leaders are owners. They think long-term and do not sacrifice long-term value for short-term result. They act on behalf of entire company beyond just their own team. Ownership, natay ginaingon, if you're a good leader, you must be a good follower. It means that being a leader, it is your responsibility to act on behalf of your team, finding solution whatever may be the situation. Third is invent and simplify. Leaders expect and require innovation and invention from their teams and always find ways to simplify. They aim for improvement. It is important and part of their principle that they must do new things, new creation, new products, or something else new. And of course, improving a process is part of simplifying. The last is deliver result. Leaders focus on the key input for their business and deliver them with the right quality and in a timely fashion. Delivering result is the one of critical final step that determines the success of any strategy, and also one of the focus of delivering result is to achieve the desired outcomes or goals. That's all, ma'am. Thank you.